Pinaigting ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ang kanilang mga patrol sa Malampaya Gas Field sa Palawan kasunod ng pagkakatuklas ng bagong natural gas reservoir na tinatawag na Malampaya East 1 noong January 19, 2026. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Siniguro ng AFP ang seguridad ng pasilidad upang maprotektahan ang energy lifeline ng bansa mula sa anumang banta o panghihimasok habang tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea. Ang bagong reservoir ay matatagpuan mga 5 kilometro sa silangan ng kasalukuyang Malampaya Field. Tinatayang mayroon itong 78 bilyong cubic feet ng gas na sapat para sa kuryente ng mahigit 5.7 milyong kabahayan. Ginagamit ng militar ang iba't ibang uri ng sensors, kabilang ang land-based, sea-based, air-based, at space-based sensors, upang mamonitor ang buong lugar at ang exclusion zone nito. Ang Malampaya ay hindi lamang isang pasilidad kundi isang lifeline para sa energy security ng Pilipinas na nagbibigay ng malaking bahagi ng supply ng kuryente sa Luzon. Ang 3 kilometrong military runway at base sa Balabac Island, Palawan, na bahagi ng EDCA at TICAS program, ay estratehikong binuo para palakasin ang seguridad sa West Philippine Sea at pagbabantay sa southern border. Ang proyektong ito ay naglalayong pataasin ang kakayahan ng Pilipinas at US sa maritime domain awareness, pagtugon sa sakuna, HADR, at pagpapakita ng presensya laban sa mga panlabas na banta. Dahil sa lokasyon nito sa Balabac Strait, nagsisilbi itong mahalagang choke point para i-monitor ang paggalaw ng mga dayuhang barko, kabilang ang mga mula sa China, na patungong Malaysia at Indonesia. Ang runway ay kayang tumanggap ng malalaking eroplano tulad ng Airbus para sa komersyal na gamit, gayon din ang mga fighter jets at transport aircraft ng Philippine Air Force, PAF, pinapabilis nito ang pagpapadala ng tulong, HADR, at supply para sa mga tropa sa Spratlys. Ang Balabac ay isa sa mga napiling lokasyon sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, kung saan pinapayagan ang rotational presence ng tropang Amerikano at pagtatayo ng kanilang mga pasilidad tulad ng warehouses at barracks. Nagsisilbi itong babala o deterrent laban sa mga agresibong kilos sa rehiyon, sa tulong ng mga kalyadong bansa gaya ng Estados Unidos. Isa ang Balabac sa mga bagong Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, sites kung saan maaaring mag-station ng gamit at tropa ang mga Amerikano para sa mabilis na pagtugon sa mga sakuna at seguridad. Matatagpuan ito malapit sa Balabac Strait, isang mahalagang choke point o lagusan ng mga barko patungong South China Sea, at 140 nautical miles lang mula sa Mischief Reef na kontrolado ng China. Kinumpirma ng Philippine Navy na handa silang bantayan ang Malampaya East 1, ang base sa Balabac ay magsisilbing frontline outpost para masiguro ang seguridad ng mga yamang dagat na ito laban sa anumang banta. Matatagpuan ang Balabac sa katimugang dulo ng Palawan, kung saan binabantayan nito ang Balabac Strait. Ito ay isang mahalagang choke point o daanan ng mga barko sa pagitan ng West Philippine Sea at Sulu Sea. Bukod sa seguridad, inaasahang magdadala rin ito ng pag-unlad sa pinakamalayong bayan ng Palawan sa pamamagitan ng mas maayos na transportasyon, healthcare, at iba pang serbisyo para sa komunidad. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, ang US ay nagbibigay ng suporta sa modernisasyon ng AFP, kamakailan ay naglaan ang US ng $500 million sa foreign military financing para sa maritime security at territorial defense ng bansa.
Ang pagprotekta sa Malampaya East 1 ay itinuturing na national security priority dahil makatutulong ito sa pag-iwas sa krisis sa energy kapag naubos ang kasalukuyang supply ng Malampaya. Ang natuklasan ay bahagi ng Malampaya Phase 4 na pinamumunuan ng Prime Energy, na naglalayong pahabain ang buhay ng natural gas source ng bansa. Ang bagong gas ay makakatulong sa pagbawas ng pagdepende sa imported na fuel at pag-iwas sa mahal na LNG imports, na nagpapababa ng panganib sa kakulangan ng supply. Ang operasyon ay agresibong tinutulak upang makapag-first gas, o makuha ang unang huli ng gas sa huling bahagi ng 2026. Gagamit ng 7th generation drillship, Noble Viking, ang mga eksperto para sa mas malalim na pag-drill, na may kasamang condensate, high-value liquid fuel. Inaasahang mapanatili nito ang 40% na kontribusyon ng Malampaya sa kuryente ng Luzon at makatulong sa pagbaba ng presyo ng kuryente. Sa pagpasok ng 2026, nananatiling mainit ang sitwasyon sa lugar dahil sa agresibong pag-assert ng China ng kanilang claim sa halos kabuuan ng South China Sea, na sumasaklaw sa Reed Bank. Sa kabila ng mga banta, may mga ulat na naglalayong ipagpatuloy ang Northwest Palawan oil extraction sa pamamagitan ng PNOCEC at mga partner nito, kasama ang Forum Energy, na hawak ng PXP Energy ni Manuel Pangilinan, na humahawak ng Service Contract 72 sa lugar. Ang Reed Bank ay nananatiling pangunahing flashpoint sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito ay sentro ng geopolitikal na tensyon, kung saan sinusubukan ng Pilipinas na i-develop ang mga yamang energy para sa sariling pangangailangan, energy security, habang hinaharap ang panggigipit ng China sa WPS.